Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sisterelets. CR tayo, let's go! Alright. So ito girls, meron akong ask ko lang. Go. Ask ko lang, kung kayo ay magiging villain sa kahit na anong movies, anime, or kahit na anong character basta villain, sino kayo doon? Sino yung gusto nyong maging? Ako, umpisahan ko na. Ako gusto kong maging si Ursula. Pwede nga. Grabe! Pero gusto ko. Gusto ko siya. Kasi underwater. Underwater. Oo nga. At saka kailan ba yun? May Christmas party sa office na mga villains ang theme namin. Tapos in-effortan namin ng kuya ko na gumawa ng tentacles talaga. As in, nagtahi siya, ganyan. Okay. Bumili pa kami ng pang-staff. Parang sa unan. Para nakatayo talaga yung tentacles niya, nakaporma. Hanip. Effort. Kayo? Ako, posible si Maleficent na lang para may redeeming factor in the end of the story. Saka pretty. Pretty. Maleficent, oo nga, kasi portrayed by Angelina Jolie. But not because of that. Mainly because parang makikita mo rin yung side niya kung bakit niya ginawa yung mga ginawa niya. Meron siyang ibang motivation. Parang siya rin naman kasi talaga yung ginago nung una. Correct. Ikaw, Jeannie? Ewan ko, so, ito lang yung naisip ko, sobrang babaw, hindi ko alam kung bakit. Kasi for the longest time, ang haba lagi ng buhok ko. Gusto ko maganda yung buhok. Alam mo yun, yung parang hindi ko magawa sa sarili ko. So parang, sino nga yung villain ni Rapunzel? Yung stepmom niya ba yun? Hindi, parang kinidnap siya eh. Oo. Putang gala. Kinidnap siya. Tapos kinulong siya, Oo. Sa buhok lang naman ako naiinggit. Yun lang. So, ano niya yun? Wala lang. Wala lang. Parang witch yata yun eh. Basta masama yung ugali. Gusto niya na magbakang bata pa rin, di ba? Nalaman niya na may power si Rapunzel na gano'n. Mother Gothel. So, kung ikaw yan, Jeannie, sino yung gusto mong suklayan palagi? Siyempre, gusto ko, yung buhok niya nasa akin. Yun yung gusto ko. Diba dun lumalabas yung powers niya pagka sinusuklayan niya si Rapunzel? Pagka nag-enlighten ba tawag dyan yung buhok niya? Parang umilaw. Pag umilaw na. Oo. Madalas kasi ako mainggit sa mga buhok. Like, parang sana ganyan yung buhok ko. Yan. Yung ganun. Alam ko na kung kanino ka nainggit na buhok. Ayaw ko sabihin. Ayaw, gago ka. Kaya alam ko na yung sinasabi mo. Kasi nung nagtahayo siya ng buhok, naging kamukha niya eh. Kaya nga. Basta sa atin na lang yan. Tawa din siya eh. Si Jillian, isipan na lang natin si Jillian. Wala pa si Jillian, nag-restart pa ng router. Kung si Jillian magiging villain, sino kaya siya? As her. Hindi na niya kailangan maging character. Villain naman. As her, kaya nga, as herself na siya. Hindi na niya kailangan maging character. Ako feeling ko si Mike siya. Joke lang. Gogi. Joke lang nga eh. Comedian nga, Comedian tayo, G. Comedian tayo. Nga, ano ba? Go, Gini. So, in connection sa mga villain na yan, di ba may mga nanay natin maraming kasinungalingan na sinasabi sa atin nung bata tayo. Tama. Ang dami nilang pati naman ako bilang nanay, marami rin ako kasinungalingan na sinabi sa mga anak ko. But it's more white lies, right? Parang white lies na pagka hindi nakikinig, gagawan mo na ng sariling kwento. Oo, parang ganon. So, ano yung mga naaalala nyong mga lies ng mga magulang nyo? Or
mga adults in general sa inyo Yeah, nung bata matatanda. kayo. Tapos na-realize nyo ngayon na parang going back, parang naisip nyo na, uy, gago pala yun eh. Kasinungalingan pala yung sinabi sa akin. Ano mga yun? Okay, ano? Ako, siguro, mabilis ko lang na maaalala yung, sabi nila, ang taba-taba mo, sige, pag hindi ka nag-reduce, hindi ka magkaka-boyfriend. Oh no, that's so mean. Totoo. Saka hindi naman sila galing sa parents ko dahil for sure ayaw naman nila akong magjowa. Pero sa ibang tao, alam mo yun, sabi niya, lagi ako sinasabihan nun, hala, ang taba-taba mo, pag di ka nag-reduce, walang magkakagusto sa'yo. Sino nagsabi niya? Anong sama naman? Wala, yung mga tao-tao lang. Pero at least, Lagi ako lumaki ka pa rin na confident. Hindi, pero alam mo kung ano naging effect sa akin nun? Ang naging effect sa akin nun, nung medyo nagkakaisip na ako, nung medyo malandi na ako, alam mo, pagka meron ng nagkagusto sa akin, gusto kong jowain. Kaya maaga ako nagkaroon ng boyfriend. Kasi gusto ko improve sa kanila na hindi yun totoo. Oo. So, ang pangit, di ba? Kaya mga leche kayo, huwag nyo sabihin sa mga bata yun. Totoo. Kasi formative years yun eh. Nagmamold pa lang yung pag-iisip mo about yourself eh. Nothing about physical. Dapat siguro ang sinabi na lang sa'yo, dapat mag-reduce ka kasi mahihirapan ka sa health mo paglaki mo. Health is Wala fine. nga, mas concern nila yung jowa kaysa sa health. Buisit, diba? Alam mo, pet peeve ko rin yan, Kay. Kasi may mga parents, halimbawa, pinapakain nila ng mga unhealthy yung anak nila na nung maliit pa. Kasi mas cute pag chubby. Tapos later on in life, lalabas yung mga sakit or hindi na mapigilan yung pagkain. So, ang hirap mag-reduce, mag-diet. Sa kanila sasabihan na, wag ka masyado kumain. Diba? Samantalang sila nag-introduce ng mga pagkain na yun. Oo. Diba? Ngayon, may kilala ko at least na 2 bata na ganyan yung sitwasyon nila. Si nanay ng magulang or ng mga lolo-lola, pinapakain ng mga candy or chips lagi. Tapos pagkatanda na, hindi mapigilan, tumaba, sisitahin. Ang taba mo, mag-diet ka naman. Parang, gago ka pala dapat mga talahib pinakain mo sa akin. Ay, nako. Parang laki ng hugot ni Kay. Parang nakainis naman talaga. Kasi ang laki kasi naging impact sa akin nung sinabi na yun. Oo nga, the fact na naalala mo pa, it means something. Tumatak sa akin na, ganun. So, pagka mataba ako, hindi ako magkaka-boyfriend. Tignan natin. Na-challenge yung bata. So, yun. Ang pangit tuloy. Ikaw kayo? ba? Ako, hindi nung bata ako more of recent, not really recently, but nung sa first baby ko, sinasabihan ako ng mga ibang matatanda na pagka umiyak yung baby, hayaan mo lang kasi ma-exercise yung lungs niyan. But apparently, after reading and parenting books, hindi dapat hinahayaan kasi tumataas yung stress level ng bata, yung cortisol. Tapos, the baby won't feel attached with you. The more that she or he will be dependent on you later on in life. Totoo. Kasi wala siyang confidence na kumbaga parang lagi. Still seeking for your love. Parang ganun dating ng bata. Ang tawag nila secure attachment. Oo. So wala siyang confidence to be independent. Correct. Dahil gusto niya makita lagi na love mo siya. Parang ganun. Always seeking for your presence. Oo, kawawa naman. Yung approval mo laging hinahanap niya. Versus dun sa batang... Oo. Totoo. Akala ko totoo yun. Pampalakas ng bagay yung umiyak na bata. Hindi. Wag. Excuse lang naman matatanda yun kasi iniiwan nila tayo dati. Tingnan mo nangyari sa atin. Kasi narinig ko rin yun sa parents ko nung lumabas yung mga pamangkin ko. Na parang, lalo pag sa umaga daw, pabayaan mo lang umiyak yung anak mo kasi pampalakas ng bagayan. Ano yun, may studies mismo, nakita nila yung neurons in the brain, tumataas yung cortisol. Cortisol is
identifies the stress level. Bagong kaalaman. Bagong kaalaman po natin yan. Oo. Kaya i-babyware niyo yung mga anak niyo. I will. Tsaka yun. Sa akin, may naisip ako, yung kasinungalingan. Hindi naman kasinungalingan more on, Lord, I'm sorry. Pero yung yung, siguro, kasi si mama, more on siya, sobrang religious. Lahat na lang ng problema niya, ipepray niya. Lahat na lang, alam mo yun, yung parang ganon. So parang sa akin, hindi ko pa rin, and sana hindi ko kakailanganin. Kumbaga parang, ngayon, iniisip ko pa rin kung totoo nga ba na merong higher being. Hanggang ngayon gusto kong isipin, yes, meron. Pero, syempre, mag-iisip ka pa rin talaga yung mga tao talaga mag-iisip na, totoo bang meron talaga? Or is it just planted dun sa utak natin na para meron tayong kapitan? Correct. In times or of it's similar to that thought. Parang for some reason, sometimes I would feel religion is there to control people. Para siyang mga batas dati na in a different form aside from government. Oo, hindi ko kasi sa akin hindi ko ma-connect yung magdadasal ako ng kunwari may kasalanan, like dun sa kasalanan, dun sa confession, 'di ba? Kahit gaano ka bigat yung kasalanan mo, pareho pa rin ang papadasal sa iyo, 3 Hail Mary, 3 Glory Be, 3 Our Father. So parang hindi ko ma-connect. Hindi ko ma-connect. At saka paano alam ng mga pare na yun dapat dasalin para mapatawad ka ni Lord? Oo nga, no? Oo. 'Di ba? Meron ba silang formula? matrix? Oo, matrix. Algorithm ako naman. Diba? Meron ba silang memo na yun yung kailangan? Correct. Kasi 'di ba, naalala ko lang din na pagka ganyan, 'di ba? Syempre nag-confession kayo. So dasal-dasal kayo ganyan. Tapos pagka kayo ng classmate mo, ano pinadasal sa 3 Hail Mary. Ako din 3 Hail Mary. Bakit ano ba kasalanan mo? Tapos magkaiba naman kayo ng kasalanan. Weird. Pero ano yung mga sinabi sa inyo nung bata kayo or mga common practice na hanggang ngayon ginagawa nyo pa? Kasi halimbawa ako yung pagpag, for some reason walang scientific evidence naman yun, pero ginagawa ko pa rin siya. Ay, oo, yung pupunta ka sa wake tapos aalis, tapos dadaan ka muna sa ibang lugar. Iiwan mo muna yung kaluluwa doon. Kaya nga hindi siya logical, pero for some reason gagawin mo pa rin. Kasi nothing ang dami na. Do it Ang dami na palang kaluluwa sa McDo. 7-Eleven. Tsaka 7-Eleven. Gagawin mo pa rin kasi hindi mo alam kung totoo. Kaya at saka more like takot na din na baka nga totoo sumama sa'yo, di ba? Sa bahay mo, sa kwarto mo. Hindi naman sa naniniwala ka per se, pero yung baka lang sumama nga sa'yo, patay ka. Just to be sure, no? Oo. Meron pa yung pero sa amin, hindi naman sa amin pinaniwala to, pero maraming mga bata, yung Santa Claus. Yung ginagamit si Santa Claus na parang, sige ka, hindi ko bibigyan ng gift ni Santa Claus. Or parang ganon. Ikaw ba kayo naniwala kay Santa Claus dati? Wala, hindi nga kilala ng parents ko yun Hindi, joke lang. Hindi, wala kaming ganun. Mga kami Santa meron Claus. Oo. Pero ang sarap din naman kasi nakakuha ka nga ng gift na based on what you really want. Pero ako hanggang 6 years old lang. Pero paano mo na-discover, na si Santa? Kinuwento ng mga kapatid ko, tapos pinakita nila na lahat ng mga sulat ko dati, nandun lang nakapile sa cabinet ng mom ko. Baka binibigay nga niya kay Santa Claus. Pero yung sa Santa Claus, yung sa Santa Claus issue, mas gusto ko sabihin na ako yun.
ako yung nagbibigay, ba't ko ibibigay yung credit kay Santa Claus? Oo nga. Di ba? Yung mga bata, thank you Santa Claus. Ano ka? Sa akin galing yun. Pero ko yan. Di ba? Ano pa ba? Yung kunyari nasa mall, sige, mag-behave ka pag hindi kakainin ka nung mama. Ngayon mo sabihin sa akin yan. I dare you. Ngayon mo sa akin sabihin yan. Sinong kakain? Pero natakot ka nun? Oo, syempre. Pero ngayon mo nga sabihin sa akin na magkakaalaman tayo. Gago. Pero kawawa yung mga ganon. Yung diba, yung tangina na nanahimik ka sa mall, biglang kakain ka ng bata, hindi mo alam. Sabi, sige, pagka lagot ka dun sa atin, nakatingin na sa'yo, kukunin pero mo yan. May mga naririnig pa rin akong ganyan na hanggang ngayon. Oo. Sa mall, yung parang, ayan, police, punta mo nga itong bata na itong kulit. Kasi yung tatakutin. Hindi, nakakaawa nga. Yung mga mama nanahimik, yung though hindi naman talaga, nakakatakot naman talaga itsura nila. Kasi yung gagawin panakot sa anak nila, di ba? Parang, correct. Yeah. Gago. Tapos minsan pinapadinig pa dun sa mama. Yun pa yung nakakabuisit eh. Papadinig pa sa'yo. Tapos walang idea yung mama. Ha? Aarte ba ako? Tatakutin ko ba siya? Tapos kung tinakot ng mama, magagalit din naman sila. Kaya nga. Ayan, eto may sinabi pa si Ivan. Yung mga meaning ng mga nunal sa certain body parts. Yung position. Yung alam ko yung sa batok eh. Pag merong nunal yung lalaki sa batok, habulin ng babae. Ganon? Paano si Jeannie? Ang daming meaning. Ang daming connect the dots na nga eh. Ayan, pag may nunal ka sa paa, lagi kang gala. Lagi kang gumagala. Parang ganon. Ako ang dami ko sa paa. Ano pa? Pero hindi yung tumatambok ka. Yung naka-flat lang siya, parang dot lang. Ay, pa yung sa'yo, Jeannie, parang mga dots lang. So, gala ka nga talaga kay. Ang dami sa paa. Magkabila. Tapos, ang sabi pa, yung nunal daw sa ganito, ibig sabihin daw matalino. Sa may... Ay, narinig ko rin yan. Sa ganito. Ano ba to? Yung ganyan. Parang si Piolo. Si Piolo so, matalino pala si Jeannie. Near the brain. Sabihin niyo lang kung ano yung mga nunal sa mukha. Meron ako lahat yan. Lahat yan. Meron si Jeannie yan. Huwag kayo. Ano pa ba? Meron din ba dati na pagka may regla ka, bawal maligo? Sabi. Tsaka yung tatalon daw sa pangalawang baitang ng hagdan. Pag first day mo of menstruation? Pag first time mag-mens. Para ilang days ka lang, ganun. Para ma-determine kung ilang days. Ewan ko. Pati yung tatalon pag New Year, di ba parang kabaliwan naman yun? Pero tumatalon ka. Ako tumatalon ako. Oo, tumatalon din ako. O kaya tumangkad ka. Hindi, pero kapatid ko, lahat ng kapatid ko tumatalon din. Maliit sila eh. Yung pagliligpit ng mga plato, pag kunyari huli ka na kumain, kumakain ka pa, tapos nililigpitan ka ng mga plato. Hindi ka makakapangasawa. Pero sa amin ang sinasabi doon, pag ikaw huli, ikaw maghuhugas ng lahat niyan. O di, mas okay yun. Oo na yun. Totoo yun. Nangyayari talaga yun. Hi, I'm Joelle, and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season 2, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kungs ng buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joelle's podcast, Paano Kung. Ginawa niyo ba yung Tooth Fairy? Sa amin hindi. Tooth Fairy, hindi. Oo, yung may pera, kada ipin, bibigyan ka ng pera. Oo. Parang gusto kong gawin yan ngayon. Wala kang pera, tanggalin mo yung ngipin mo.
Shit, wala ata akong pambayad ng Meralco this month. Tinanggal mo yung bagang mo, gago. Magtatanggal ako ng bagang. Shit ko lang yung pampaanak ko, pampa-hospital ko, tatanggal akong bagang. Ako siguro ang gagawin ko ngayon, i-offer ko yung services ko. Uy, ma'am, magtatanggal ako ng uban mo. Piso isa. Madami-dami din eh. Pero may mga lies na ba kayo na sinabi sa mga anak nyo? Oo nga. Ako wala pa. Surprisingly. Kahit mga Talaga? white lies. Wala. Ito. May question ako. Kunyari, syempre, yung mga bata, di ba? Yung kunyari, kinakahiligan kumanta siya. Pero hindi talaga maganda yung kanta. Tama. Anong Oo, gagawin may mga ganyang mo? factor. Syempre, ayaw mo naman ma-hurt yung bata na Oo. di ka maganda kumanta eh. Paano sasabihin mo? Papaniwalain mo ba siya na magaling siyang kumanta or something? Good point yan. Yan ang mahirap, no? Kasi, syempre, you wanna build the confidence of the kid, but at the same time, you wanna be honest. Oo. Ako sinasabi ko kay Fonzie, kasi si Fonzie magaling naman kumanta eh, pero sinasabi ko sa kanya, uy, more practice. You have to practice more. Para you have to learn more about it. Mas ma-control mo yung lakas, yung bilis, yung taas, yung pagbaba ng boses mo, yung parang gano'n. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Constructive. Ikaw ba, gagawin mo yun? Sasabihin mo yun sa pamangkin mo? O sa magiging anak mo. Sa pamangkin ko, oo, di naman ako magulang nun eh. Siyempre, lahat sila magaling. Diba? Pero sa anak ko, syempre hindi. Kasi ayokong balikan ako nung bata na, sabi ni mama, magaling daw ako eh. Tapos sabihin sa kanya ng ibang tao na in your face na, hindi ka nga marunong eh. Paglabas niya ng totoong mundo, mapapahiya siya. Babalikan ka nung anak mo na, sabi mo marunong ako mag-drive. Hindi naman pala. Wala naman tayo sasakyan eh. O kaya, tanga ka pala eh, nakatatlong bangga ka na eh. Naniniwala ka pa rin na magaling ka mag-drive, nakatatlong bangga ka na eh. Diyos ko. Yung pag nakalanok ka ng butong pakwan, tutubo sa tiyan mo. Yun. Ay, oo, sinabihan ako nun. Ako, naman, Santo, buto ng santo, malaki yan, Gagi, Gini. Malaki siya, pero ang dulas niya kasi. Oo nga. Tsaka minsan yung hindi mo naman sinasadya, malulunok mo siya kasi madulas. Oo. Tapos, nakalunok ako, no? Tapos, tinakot ako, nalunok ko na. Kumbaga, ano gagawin ko? Ano yun? Kaya nga. Umiyak ako. Kawawa. Parang ilang days ako na doon. Ilang days ako na-worry. Yung nagwo-worry na pala, baka tumubo nga. Kasi it makes sense eh. Merong naging viral na video na ganyan. Nakalunok siya ng buto. Tapos tawa pa ng tawa yung parents niya. Tapos bine-video nila. Parang just for the video to be viral, binuli nila yung anak nila. Tapos pinanindigan talaga nila as nagwawala na yung bata kasi nga worried na siya eh. Tapos tawa pa sila ng tawa. Eto, may tanong si Ivan. Sabi niya, legit ba na pag nalunok mo yung bubble gum, di na matutunaw? Yun daw yung sabi sa kanya nung bata siya. Di ba hindi naman talaga natutunaw yung bubble gum? Ipupoop mo lang. Parang oo. Yun din yung pagkakaintindi ko. Natutunaw siya. Alam mo kung paano ko nalaman? Paano? Kasi hinanap mo yung bubble gum? Tae. Kasi yung papunta sa probinsya namin, 6 hours, di ba? Sa umpisa, ngumunguya ako ng bubble gum. Tapos nakatulog ako. Nandun yung bubble gum dun sa bibig ko. Paggising ko, parang, konti na lang yung bubble gum, tapos tunaw na. Natunaw siya sa laway. Natunaw siya sa acid ng laway mo. Oo. Oo. Natunaw siya sa acid ng laway ko. So, parang
naramdam ko na may bubble gum pa, pero ngunguyain ko na sana, kaso ang bilis niya nag-disintegrate. Alam mo yun? Tapos parang naging tubig na siya. Sabi ni Ivan, baka daw may nakihati lang sa bubble gum mo. Kadiri, may dumukot. Kinagat lang, binalik ulit yung half. Pero may part daw ng gum. Sabi, the human body cannot digest the gum base. So a portion of the gum, baka yung natira sa bibig mo, yun yung hindi na-digest. Hindi kaya i-digest ng intestines. Baka. Tapos the rest will be excreted in your bowels. Ang sabi naman sa akin noon, pagka nakalunok ka daw ng bubble gum, magdidikit-dikit daw yung mga intestine. Sabi. sobrang Bakit wala ba kasi ang hilig nilang mang trip ng bata. Wala tayong means, no? Wala tayong Google noon para i-check kung tama yung sinasabi nila. Ang hilig nila mag-trip sa bata. Pero may mga paniniwala din naman na na may make sense. Like wag kang maggupit ng kuko sa gabi kasi nung unang panahon, 'di ba walang kuryente. So parang baka masugat mo yung sarili mo. Yun yung hindi lang nila yung sinasabi yung totoong rason. Pero yun hanggang doon lang. Wag kang mag-aano ng gabi. Wag kang magugupit ng kuko ng gabi. Hanggang ganun lang. Tapos pati wag kang magwalis, diba? Magwalis. Oo, kasi baka may importante kang nahulog sa sahig na maiwawalis mo. Na hindi mo makita. Ang haba nun kaya. Haba. Parang ganon. So parang may mga point sila na, oo nga, make sense. Pero hindi kasi nila tinamad na mag-explain. Oo. Yeah. Parang napasa-pasa na word of mouth na yung sabi-sabi. Hanggang sa nawala na yung logic. Yung reason behind it. Yung parang, basta maniwala ka na lang. Wala namang mawawala eh. May kasunod pa yan. Pero gusto ko malaman, kung ano yung, kasi yung mga sinasabi natin medyo mababaw lang yan eh. Kung ano yung talagang, yung dinala nyo hanggang sa paglaki nyo. Hanggang sa nagka-family na kayo. Yung medyo may deeper meaning. Na eventually, parang lately nyo na lang nalaman na, shit, hindi naman pala totoo yun eh. Yung mga gender stereotypes na, paglaki mo, kababae mong tao, hindi ka marunong magluto. Kababae mong tao, hindi ka marunong maglinis ng bahay. Ayusin mo nga yung sarili mo, kababae mong tao, dapat nagsusuklay ka lagi ng buhok. Yung mga ganyan. Yun, yung mga ginagawa ng stereotype per gender. But I think it mostly follows, it mostly applies to women more than men Kayo ba? Parang sila GB. Oo, parang sila GB daw dun sa Batangas. Kaya daw malakas uminom yung mga babae sa kanila. Kasi sinasabihan sila na, mga babae kayo, dapat mas malakas kayo uminom sa mga lalaki para hindi kayo ma-take advantage ng mga yan pag inuman. Parang Oo. Yun yung sinasabi sa kanila na parang, dapat mas malakas kayo uminom para kung lasingan na, sila yung unang malalasing. Tapos ikaw, okay ka pa rin. Pero sa alcohol ba, can you really train your tolerance? Siguro pwede. Siguro, pagka lagi-lagi, tumataas yung alcohol tolerance mo. Diba? Kasi katulad, yung mga nahinto uminom, tapos uminom ulit. Minsan, diba, isang bote pa lang, malalasing na. Tama. Okay. So somehow it makes sense. Ako, yung tumatak sa akin, sinasabihan ako ni Daddy. Kasi si Daddy farmer family sila. So, nung lumalaki kami, talagang ayaw namin ng gulay. Yung parang iniiwasan namin yung gulay. Pero tinuturuan niya talaga kami na kumain kayo ng gulay. Nagagalit siya kapag hindi namin kinakain yung gulay or hindi namin pinapansin. Ang lagi niya sinasabi sa amin na kaming babae, parang, hindi kayo kumakain ng gulay, paano kung farmer din ang mapapangasawa nyo kagaya ko? Ano nang papakain niya sa'yo? Ano na yung kakainin nyo kung ayaw nyo ng gulay? Yun yung sinasabi ng daddy ko. Kaya, ngayon, mahilig ako sa gulay. It turned out
Well, for you. Turn out well. Tsaka, Pero it makes sense actually. Paano ka kung farmer yung napangasawa mo or sa bundok ko nakatira? Oo. Survival mode na yun eh. Oo. Siguro yung inaano lang ng tatay ko huwag ka maarte. Oo. Yung nanayin mo hindi maarte parang ganun. Arte ka, parang ganun. So yun yung tumatak sa akin. Kasi naalala ko nagtuturuan pa kami dun nung bata kami habang nasa table kami. Parang, ba't di ka kumakain ng gulay? Yun, alam mo yun, nagaganunan kami dun sa Tapos titingin yung tatay namin kung sino yung tinuturo namin na hindi kumakain. na hindi kumakain. Parang pagalitan. Ang nakakainis pa niyan pag pinapakain ka ng gulay. Ako naranasan ko yung yung ninunguya mo lang siya pero hindi mo siya malunok. Yung ang tagal-tagal mo na siyang ninunguya. Tapos every time na lulunukin mo, maduduwal ka. Ano yung bubble gum? Kasi dito sa amin, naalala ko, pagka kay Papa, si Papa kasi hindi pa pwedeng, kung ano yung hinain niya, hindi mo kakainin. Mortal sin sa kanya yon. So dito sa bahay namin, hindi uso yung gulay ang ulam, ayaw mo nung ulam, may paglulutuan ka ng itlog. Hindi. Walang ganun. Kung ayaw mo yung ulam, bahala ka sa buhay mo, magutom ka. Correct. Ganun ang training sa amin. Kaya lahat, kahit anong ihain mo sa amin, magkakapatid, kakainin namin. Kaya Yun din pa pala, yung ubusin mo yung pagkain mo, marami nagugutom sa di ba yung sa Africa or marami nagugutom na ibang bata. Gago, may ginawa akong joke about that. Tapos sabi ni GB, gago, huwag mong gagawin. Dito ka na lang sasabihin. Dito mo na lang ba to? Oo, hindi. Yung parang, edi wag ako kakain para merong makain yung mga pagpagin. Gago. Oo nga the more na hindi ka kakain no? Edi sa kanila na lang to. Oo, mas marami silang makakain, di ba? Pangpagpag? Oo. Gago. Sa ulo. Pero yun din nga, yung ganyan din na kung ano yung nasa plato mo, kailangan mo ubusin. Nasa plato? Ang nangyari, naging ubis ako. Oo nga, yung pipilitin mo. Diba? Kasi pipilitin mo kasi lagot kapag hindi mo naubos. Hindi, pero nung bata ka, sila ba yung kumukuha ng pagkain nilalagay? Hindi, kasi di ba pag bata ka, sila yung naglalagay sa plate mo. Yun, Huwag dapat sanayin na ganun daw Dapat yung bata yung maglagay sa plato niya. Hindi, kaya dapat konti-konti lang. Kung hindi niya kaya, konti-konti lang ilagay mo kasi hindi bale na mauulit Correct. Sila, syempre, yung minsan kasi, yung mga matatanda, alam mo yung sanay sila magsandok ng madami. Kasi serving nila. Oo. Tapos papaubos sila dun sa bata. So, yung bata ang nagsasuffer, na nasusuka na yung bata, hindi siya pwede umalis sa kainan. Kawawa. Meron pa pala, speaking of kainan, ang sinasabi sa atin ng magulang natin na pagkatapos mo kumain, huwag kang tatakbo kasi magkaka-appendicitis ka. Hindi ba totoo yun? Hanggang ngayon Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ang totoo doon, talaga, kaya ka nagkaka-appendicitis kasi meron kang infection dun sa dun sa tiyan. Appendix. Hindi dahil sa sa appendix, hindi dahil sa tumakbo ka tapos accidentally pumunta doon yung pagkain. Hindi. Hindi pala totoo yun. Kala ko din totoo yun. Kala ko din. Pero yun yung isang lie na sinabi ko kay Fonzie kasi nagkaroon siya ng 'di ba? Nagkaroon siya ng appendicitis last year ba yan? Last year nagkaroon siya ng appendicitis. Mahilig kasi siya tumakbo sa school, papunta ng school. As in takbo. Kasi gusto niyang matulog ng mas mahaba, tas gumising ng late. Tapos take time siya sa pagkain, pero pag papasok na siya, tatakbo siya. Alam mo yung from dito sa bahay, talagang hindi siya titigil tumakbo hanggang sa classroom niya. Ganun siya lagi. So sinasabihan namin siya na, you give yourself time
na gumising ng maaga para makakain ka ng maayos, para hindi ka nagmamadali, tapos yung walk mo healthy yung paglakad mo, hindi yung nagmamadali. Mamadali. Wala na akong ibang maisip na rason na na para mag-relax siya ng lakad. So sabi ko, ayan, tuloy, nagka-appendicitis ka kasi tumatakbo ka pagkatapos ko. Yan yung sinabi kong lie sa kanya. Kasi parang pwede, di ba? Hanggang ngayon nga, di ba? Parang it makes sense for us. Pero hindi. Pero ano nga? Yun, pag may infection ka sa tiyan mo, kung hindi healthy Saan galing yung infection? Depende sa kung ano man kinain mo. Tapos kung hindi ka on time kumain, hindi healthy yung kain mo, yung ganon. Yung puro pizza ka lang, hindi... Basta alam mo yun, yung hindi maganda yung yung intake mo, hindi on time, tapos hindi... Basta mga ganon. All this time, totoo yun. Ako, yung hanggang ngayon, yung hindi ko matandaan kung sino sa parents namin nagsabi na, anong tawag nito? Na, hindi mo kailangan magtrabaho. Kahit hindi ka magtrabaho, kaya kitang pakainin. Naalala ko sinabi mo ngayon sa isang episode natin. Alam mo yun, na anong tawag nito? Na naiisip ko, madalas, lalo ngayon pagka mag-isa lang ako na sobrang thankful ko na hindi ako naniwala. Na nagtrabaho ako on my own. Kasi kung pinaniwalaan ko yun, sobrang kawawa ako ngayon. Oo, hingi ka ng pera sa mama mo. Oo, tapos eventually manliliit ka na sa sarili mo. Kasi ilang taong ka na. Tapos aasa ka pa sa parents mo. 'Di ba? So yun nga, naisip ko nga na lahat ng sinasabi ng parents sa bata, pwedeng good or bad, merong natitira sa kanila. Meron silang panghahawakan doon. Correct. Na kailangan sobrang careful natin as parents. Correct. Kung ano yung sasabihin mo sa anak mo. Kasi wag mong sabihin na 4 years old yan, 5 years old, di nakakaintindi. Hindi mo sure. Hindi ka sure. Kung ano yung sa lahat ng sasabihin mo, kung ano yung tatatak sa kanya. Diba? Paano kung yung tumatak sa kanya yung hindi mo minimin na masama? Hindi lagot ka. Kawawa yung bata. So, kailangan lahat ng... Teacher kailangan talagang lahat filtered hanggat maaari pag-iisipan mo. Kung ano magiging effect dun sa bata. Totoo yan. Pero ang hirap gawin, lalo na kapag nagdidisiplina ka ng bata. Lalo na pag galit, no? Oo. Tsaka, di ba, sabi nga, anong tawag nito? Yung, wag mong, kunyari, yung bata nagkukulit, wag mong sabihin na, ang kulit nito, ang kulit-kulit mo, kasi tatatak sa isip niya na makulit siya. So, wala na. Isa sa buhay niya na lang niya yun. Totoo. Na makulit siya. Tama. Kaya nga, di ba yung ibang parents, sinasayko nila yung anak nila. Ay, hindi, mabait yung anak ko na yan. Di naman yan nagkukulit. Tapos makikita mo yung bata, nagbibihis. Ngumingiti. Oo. Binibrainwash na yung mga anak. Reverse psychology. Oo. Which works. Ko kasi, yun yung lies ng parents. Pero maganda ang effect sa bata. Oo. Maglalay ka na rin lang. Might as well for the good of the child. Correct. Tama. Totoo. Saka wag kang magsasabi sa bata na hindi mo kayang panindigan as parent. Oo, yung mga promises. Oo. Kailangan mo gawin yung mga promise mo. Kasi tatatak talaga sa kanila na liar ka. Correct. At saka ito pa pala, off topic, pero na-realize ko, ang dami ko na-realize lately. Anong tawag nito? Yung kunyari may anak ka na, eventually makikilala ka nila kung sino ka talaga. Yep. So, kunyari, kung nagbabait-baitan ka ngayon dun sa anak mo, pag nagkaisip yan, makikilala ka niya talaga. Kung sino ka as parent, as person, kung sino ka as basta. I get your point, Kay. Yung parang pag bata tayo, we look up to our parents so much na feeling mo lahat ng tama, yun talaga yung ginagawa nila. But as you age, as you grow up, you see their deficiencies also.
Pero 'di ba, ang hirap din kasing hindi naman magpakabait or magplastikin mo yung sarili mo. Pero wala, hindi ko alam. Mahirap siya. Ang sabi, show your true self. You don't have to pretend to your kids. If something makes you feel bad, makes you feel sad, show them that you are sad and you're angry. Your true emotions. You don't have to hide it. Para alam nila, tao ka lang din talaga. Para they see you as role model, but at the same time, you're still human. So, may iiyak na ba? Joke lang. Hanggang ngayon, naantay ko pa rin si Jeline eh. Yun ang kasinungalingan. Sabi niya, yung router daw niya, i-restart na yan. Talaga bumalik. Ayun, so mula sa kaboses ninyong magdadasal na lang ng 3 Hail Mary, 3 Glory Be, tsaka 3 Our Father, Jeannie Lakay. Mula sa kaboses niyong naiinis sa mga nanay na pinapataba nila yung mga anak nila na para maging cute lang. Mula sa kaboses niyo magiging matabang nanay, kay Asko kami ang Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.